Kamusta po ang first week ng ating pasok? Kuya, pagod? Pero parang mukha naman po kayo, masaya. Tayo po ay magsimula sa panalangin, tayo ay manalangin. Maraming Diyos, maraming salamat po sa katapatan mo sa aming buhay at sa gabay ng iyong Espiritu Santo na dinala mo ang bawat isa sa aming simbahan upang papurihan ka at upang marinig ang iyong mga salita. Dalangin po namin na kumilos po kayo ngayon sa amin, Panginoon, upang maunawaan namin ang iyong mensahe at dalangin po namin magkaroon po kami ng pananampalataya, lumapit sa iyo, bumalik sa iyo, Panginoon. Tulungan po kami maging tunay na mga alagad mo, mga anak mo, tunay na bahagi ng pamilya mo, Panginoon. Nawa, purihin ka sa buhay namin, sa oras na ito at sa araw-araw, Panginoon, ay binigay niyo po sa amin. Samahan niyo po kami, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Noong nakaraang buwan po, nag-share po ako ng message, parehong title din po, no? Who we are in Christ. Mula po sa aklat ng unang Pedro. Gamit po yung ating Summer Bible School na team. Natutunan po natin doon, naalala niyo pa po ba? That we are chosen by God, we stand for God, and we belong to God. Pero ngayon po, ang aklat po na titignan natin ay ang aklat ng unang Corinto or 1 Corinthians. Yung background po ng 1 Corinthians, natutunan na natin noong tayo po ay nag-aral ng B365 kasama. Tama po ba? Ang unang Corinto ay sinulat nila po ni Pablo para sa mga Kristiyano sa Corinto. Kung gusto niyo pong balikan or i-review yung missionary journey ni Pablo sa Corinth, mababasa po natin yon sa Acts chapter 18. So, ilang taon po, may quiz po tayo sa katapusan, no? Ilang taon po na natili si Pablo sa Corinto? Ilan po? 1.5 years or 18 months. Sa kabila po ng sitwasyon sa Corinto kung saan hindi po siya tinanggap ng mga Hudyo at yung kultura po sa Corinto ay immoral, no? Meron po silang idol worship, marami po silang pinapractice na mali. Dahil po sa tulong ng Diyos, na-encourage po si Pablo na magpahayag ng mabuting balita doon sa loob ng isang kalahating taon. Anong sabi ng Diyos sa kanya? Pablo, huwag kang matakot. Marami akong tao sa lugar ng Corinto. Magpatuloy ka sa pagpapahayag ng mabuting balita. Siyempre, sino po yung kasama niya sa Corinto habang siya ay nagpapahayag ng mabuting balita? Sino yung nagdrama? Sino? Si Aquila at si Priscilla, no? Ginawa po natin yung drama. At pagkatapos, iniwan na po ni Pablo ang Corinto at siya na ngayon ay nasa Efeso. Kaya lang, pagdating niya po sa Efeso, marami po siyang narinig na balita. No, lumipas na po ang 3 or 4 na taon, marami siyang narinig tungkol po sa Corinto. Halimbawa, mabasa po natin sa verse 11, "My brothers and sisters, some from Chloe's household have informed me." Ibig sabihin, meron po siyang narinig ng mga balita o mga problema na nangyayari sa simbahan sa Corinto. At ang aklat po ng unang Corinto ay sagot din ni Pablo sa kanilang mga tanong. Kasi sabi po dun sa chapter 7 verse 1, "Now for the matters that you wrote about." Sa mga itinatanong niyo sa akin, yung tanong po nila tungkol sa marriage, tungkol po sa gift of the Holy Spirit, at iyon po ay sinagot ni Pablo sa pamamagitan ng aklat ng unang Corinto. Naunawaan niyo po ba? At si Pablo po, pag siya ay sumusulat ng kanyang mga epistles, ano po yung mga halimbawa ng epistles ni Pablo, o mga sulat ni Pablo? Unang Corinto? Ano pang mga sulat ni Pablo? Thessalonians, ano pa? Galatians, Romans, Ephesians, no? Ito po yung mga aklat mula sa Biblia. Meron po siyang strategy or meron po siyang style in writing. Una po niyang ginagawa ay indicative to imperative. Ibig sabihin po, sasabihin niya muna kung ano ang ginawa ng Diyos at pagkatapos sasabihin niya kung dahil ginawa ito ng Diyos, ito ngayon ang dapat ninyong gawin.
Kaya ibang term po, pwedeng doctrine muna, tapos duty, katotohanan muna, or theory muna, at sumunod po yung application. So pag sumusulat si Pablo ng epistle o sulat para sa iglesia, ano po muna niyang ginagawa? Ituro ang katotohanan, at mula sa katotohanan ngayon, sabihin sa mga tao kung ano po ang dapat nilang gawin or paano sila dapat mabuhay. Halimbawa po sa aklat ng Romans. From Romans chapter 1 to 11, ituturo po ni Pablo yung doctrine about justification, about grace, about resurrection or union with Christ, or about the Holy Spirit. Pagdating po sa chapter 12, doon na po sasabihin, dahil sa mga katotohanan ito, I urge you, brothers, ito ang dapat ninyo gawin. Ano sabi niya? To offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. Ganon din po sa aklat ng Efeso. From chapter 1 to chapter 3, sasabihin niya po yung mga ginawa ni Kristo, or sino na po sila kay Kristo. You are chosen, you are adopted, you are redeemed, you are sealed with the Holy Spirit. You are raised with Christ and His death. Pagkatapos po, sabihin yung katotohanan from chapter 4, ano sasabihin ni Pablo? As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Naunuan niyo po, pag natuturo si Pablo, katotohanan muna, sunod po yung application. So, ibig sabihin, pag nakikinig po tayo o nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, ano po kailangan? Hindi lang katotohanan, kailangan po laging merong application. Meron po tayong gagawin. Pero kung titignan po natin yung aklat ng unang Korinto, babansin natin, merong kakaiba, no? Kasi, yung utos ni Pablo, o yung nais ipagawa ni Pablo sa kanila, magsisimula sa ang verse po. Verse 10. Hindi pa po natapos yung isang chapter. Kung sa ibang aklat po, 11 chapters, 3 chapters, tinuturo ni Pablo yung katotohanan. Sa unang Korinto, verse 10 agad, meron na siyang itinuturo sa kanila. Bakit ko po nais sabihin yung tungkol sa unang Korinto? Kasi buong June po, ang ating quiet time ay mula sa aklat ng unang Korinto. Ilan po kaya sa atin ang nag-join ng ating quiet time? Siguro po, 1, 2, 3. Yung iba, hindi po sigurado. So, buong June po, ating po babasahin at pagninilayan yung aklat ng unang Korinto. Dalangin ko po, bago matapos yung message or yung oras na ito, maunawaan ninyo kung gaano po kahalaga yung ating quiet time o yung araw-araw na pagbabasa ng Biblia. At sa ating patuloy na pagbabasa ng 1 Corinthians for our quiet time, ano pong masasabi niyo po sa simbahan ng Corinth? Anong masasabi po niyo sa kanila? Sila ba ay mabuting Christians? Sila ba ay very good? Ano tingin niyo? Ano pong masasabi niyo sa kanila? Kapag-katunayan, yung church in Corinto is problematic po. Napakarami po nilang problema. Kaya hindi natapos ni Pablo yung unang chapter, verse 10 pa lang, sinabihin niya, ito ang dapat ninyong gawin, no? Bakit po? Ano po yung problema na makikita natin sa aklat ng Corinto? Meron po silang division, favoritism, sexual immorality, confusion about marriage, abuse about their Christian freedom, disorder in worship, misuse of their spiritual gifts, and then wrong teaching about the resurrection. Kaya titingnan po natin yung simbahan sa Corinto. Ano po yung maisip natin? Ang gulo-gulo naman nila, no? Ang dami naman nilang problema, ang dami nilang ginagawa nilang mali. Kaya po, kung kayo po si Pablo at susulat po kayo sa kanila, paano niyo po kaya susimulan ang inyong sulat para sa kanila? Ano po, pag narinig nyo, ang dami nilang pagkakamali, ang dami nilang ginagawa ng mali, ang dami nilang problema. Siguro yung iba sa atin magsisimula agad sa pagalit, no, or review. Korinto,
Ano bang ginagawa niyo? Korinto, ano yung mga narinig kong balita tungkol sa inyo? Pero si Pablo, hindi po siya ganoon na simula. Katulad po na ginagawa niya sa ibang letters. Kaya nga po sa 1 Corinthians 1-9, yung ating pong text ngayon, ganun din po ulit yung ituturo o yung gagawin ni Pablo. Una po, sasabihin niya sa kanila, this is who you are. And now, this is how you should live. Bago po i-correct ni Pablo yung kanilang mga maling ginagawa, pinapaalala po sa kanila ni Pablo kung sino sila sa Panginoon. Before correction is grace ng Panginoon. At bago po yung instruction, ipinaalala po sa kanila yung kanilang relasyon sa Panginoong Diyos. Bago po sabihin ni Pablo, anong dapat nilang gawin? Sinabi po ni Pablo muna kung sino na sila kay Kristo. Ganon din po sa ating buhay. Pinapaalala po sa atin ng Diyos kung sino tayo kay Kristo. Kasi po yung mga tao o yung mga mananampalataya sa Corinto, nabubuhay po sila ng taliwas sa kanilang identity bilang mga Kristyano. Ang mga taga-Corinto ay namumuhay na parang hindi tugma kung sino sila kay Kristo. At marami pong Kristiyano ngayon ang ganito rin mabuhay. Kristiyano po tayo, pero ang pamumuhay po natin ay hindi parang Kristiyano. Ganun po yung nangyayari sa simbahan ng Corinto. At yung buhay natin, spiritual, minsan dry po. At malayo yung pakiramdam natin sa Panginoon. At sa kabila po ng mga ginagawa nating pagsisimba, pagbabasa ng Biblia, hindi po natin nararanasan yung paglago sa ating buhay, Kristiyano. Kasi po, yung paglago ay hindi dahil sa ating effort, kundi dahil sa ating connection po o relasyon sa Panginoong Kristo. Kaya, nais po ipaalala ni Pablo sa kanila kung sino sila kay Kristo. Naunawaan niyo po ba? Sabi sa number 1, basahin niyo po, God has given us a new identity. Basahin po natin. Mula kay Pablo na tinawag ayon sa kalooban ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus at mula kay Sosthenes na ating kapatid. Pinakilala ni Pablo kung sino siya. Siya ay tinawag ng Diyos. No, ayon sa kalooban ng Diyos at apostol ni Kristo. Ibig sabihin, may karapatan po siyang magsabi sa kanila ng kanilang dapat gawin. At verse 2, basahin po nga ninyo. Para sa Iglesia ng Diyos o nasa Corinto, sa mga tinawag upang maging kabilang sa sambahayan ng Diyos sa pamamagitan ng pagkipag-isa kay Kristo Jesus. Gayon din sa lahat ng tao na nasa lahat ng tako na tumatawag sa pangalan ni Yesu Kristo na Panginoon nating lahat. Ano pong sabi ni Pablo sa kanila? Kung sino sila kay Kristo. Kung babasahin po natin sa English, si Pablo, alam niyo po yung problema ng mga tao sa Corinto. Sila ay divided, sila ay nagpa-practice ng immorality, sila ay proud, sila ay immature. Pero paano po sila tinawag ng Pablo? To the Church of God in Corinth. You are the Church of God. At sino po sila? Those who are sanctified in Christ Jesus and called to be His holy people. Nakita niyo po, tinawag sila ni Pablo hindi ayon sa kanilang pagkakamali o pagkukulang. Kayong mga pasaway na Corinto, kayong matitigas na ulo ng mga Kristiyano. Paano po sila tinawag? Kayo na mga Church of God, you are sanctified in Christ and called to be holy. Tinawag po sila ayon sa pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. O kung sino po sila kay Kristo. Sila po ay tinawag na sanctified, or tayo rin po, sanctified in Christ. Tayo ay pinapabanal sa pamamagitan ng ating relasyon sa Panginoong
Jesus. We are also called to be His holy people. Sa ibang version, ang tawag po ay saints. Sa Catholic po, sino yung tinatawag nilang saint? Yung mga taong may mabubuting nagawa ang katangian. Pero sa mga mananampalatayang Kristiyano, paano po tayo tinatawag ng Diyos? We are saints. Pwede mo bang tawagin yung sarili mo na I am a saint? Minsan ang hirap po, no? Pero si Pablo, paano niya tinawag yung iglesia na nasa Corinto? Sa kabila po ng kanilang mga problema at kasalanan, you are sanctified in Christ. You are His holy people. Hindi na kayo yung dati niyong pagkatao, kaya na ay binigyan ko ng bagong pagkatao. Ganon din po sa ating buhay Kristiyano. Hindi po yung katotohanan ng ating pagkakamali at pagkukulang yung pinakamahalagang katotohanan, kundi kung sino tayo kay Kristo at kung paano kumikilos ang Diyos sa ating buhay. Siguro po kung ang Diyos, ang gagawin niya po no, kada sulat niya sa Biblia, ipapaalala yung ating mga kasalanan. Kayo, ito ginawa ninyo, ito ang mga mali ninyo. Siguro po hindi rin po tayo magpapatuloy sa ating buhay Kristiyano. Bakit po kaya, the more na nagiging matigas yung ulo po ng iglesia, the more pinapaalala sa kanila ni Pablo kung sino sila. You are already God's children. You are chosen. You are loved by God. You are His holy temple. You have died with Christ and you have raised with Christ. Bakit po kaya po ulit sinasabi po o pinapaalala sa atin ni Pablo at ng Diyos kung sino tayo? Kasi po, doon po magmumula ang ating paglago at pagbabago. Hindi po tayo nagiging saints kasi nabubuhay tayo ng banal. Kundi, sinisikaw po natin mabuhay ng banal dahil tayo na ay mga taong pinabanal ng Diyos. Ibig sabihin po, yung pagsunod natin sa Diyos ay nakatuon kung sino tayo sa Kanya. Halimbawa po, a soldier is fighting. Bakit po? Because he is a soldier. A son is obeying o sumusunod kasi siya ay anak. Tayo ay sumusunod sa Diyos. We are saints. Kaya tayo sumusunod sa Panginoong Diyos. Last time po, ay ngayon po nagpipray ako, Lord, ano po yung message na dapat kong i-share? And then, sabi ng Panginoon, who we are in Christ. Sabi ko, ulit-ulit, Lord, wala bang bago or wala bang iba? Iniisip ko, bakit po ninyo paulit-ulit ipinapaalala sa akin, ipinapaalala sa amin kung sino kami sa inyo. Ang nais mong sabihin sa atin ng Diyos, pinapaalala sa atin ng Diyos kung sino tayo sa Kanya, kasi tayo ay tinatawag niya mabalik sa Kanya. God is calling us to return to Him, to realize who we are in Christ. Kaya ngayon, no, in the morning, even yung ating mga songs, ano sabi ni Lord? Do not delay, but come. Bumalik kayo, lumapit kayo sa akin. And then, ano yung second song? Come, enter now to the straight gate. Bumalik na kayo at lumapit na kayo sa akin. Bumalik kayo sa akin. Kapag naintindihan nyo kung sino kayo at kung ano yung binigay ko para sa inyo, nais ko kayong bumalik sa akin. Halimbawa po yung kwento ng prodigal son. Alam niyo ba yung kwento ng prodigal son? Or sa Tagalog, alibughang anak, no? Alam niyo yung kwento, nilaldas niya yung kanyang kayamanan, iniwan niya yung kanyang pamilya, mga magulang, at nung walang-wala na siya, at nakaranas siya ng maraming paghihirap. Ano po yung kanyang turning point? Ang turning point niya ay hindi yung naubos na yung kanyang pera. At hindi rin yung hirap na siyang magtrabaho. Alam niyo po kung anong turning point niya? Naalala niya, meron akong ama. In my father's home, even the slaves, no, are well fed. Naalala niya yung memory po nung tahanan niya kasama yung kanyang ama. Yung reason po ng kanyang pagbabalik.
atin. Naniniwala ko, ganun din po yung ginagawa ng Diyos para sa atin. Ipinapaalala niya kung sino tayo sa Kanya upang magkaroon po tayo ng paghahangad na bumalik po sa Kanya. Minsan po sa ating buhay Kristiyano, iniisip natin na parang walang nangyayari o parang ang bagal ng aking paglago. Parang yung church namin, ilang taon na, 20 years na tayo next year. Pero parang ganun pa din. Bakit parang wala namang nagbabago o hindi naman tayo lumago? Pinapaalala po ng Diyos sa atin kung sino tayo sa Kanya upang tayo po ay bumalik sa Kanya. Kasi anong sabi ni Pablo doon sa kanyang sulat? Sino po yung tinatawag ng Church of God, sanctified in Christ Jesus, and called to be His holy people? Sabi po, basahin niyo nga, together with all those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and ours. Kabilang po tayo. Kaya kung minsan pinanghihinaan ko tayo when we look at ourselves, pag tinignan natin yung ating simbahan, ano pong naisabihin sa atin ng Diyos? Hindi po nabubura ng ating pagkukulang, ng ating pagkakamali, yung sinimulan ng Diyos sa ating buhay. Ano pong pangako niya? Sabi niya sa unang, Philippians 1:6, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Jesus Christ. Ano pong naisabihin sa atin ng Diyos? Kung pakiramdam po natin, malayo na tayo sa Diyos, bumalik po tayo sa Diyos. Kung pakiramdam natin, hindi tayo lumalago sa ating buhay pananampalataya, ano pong sabi ng Diyos? Bumalik tayo sa Kanya. Kung nawawala na po tayo ng pag-asa sa ating church o sa ibang tao, ano pong naisabihin ng Diyos? I will finish the work that I have begun in you. Pero hindi po ibig sabihin na baliwala na kay Pablo yung kanilang mga ginagawang kasalanan. Kasi, makita niyo, no? From chapter 1 to chapter 15, no? Iko-correct sila ni Pablo sa kanilang mga kasalanan. 15 chapters, no? Para sa kanyang pagko-correct. Ibig sabihin po, hindi po binabaliwala ng Diyos yung ating mga kasalanan. Pinapaalala niya lang sa atin kung sino tayo, kasi yung Diyos na nagpatawad sa ating mga kasalanan, at siya din pong Diyos na magbabago sa ating buhay. Naunawaan niyo po? Kaya sa chapter 1 to chapter 15, kapag po i-correct ni Pablo o itatama ni Pablo yung kanilang mga kasalanan, ano pong ginagawa niya? Pinapaalala niya kung sino sila kay Kristo. Halimbawa, mayroong division, no? Sa kanilang simbahan, sinasabi ng Diyos, isa na kayo sa Panginoong Jesus. Hindi na kayo magkakakompetensya. Iisa lang si Kristo. At example po, no, sa aklat ng unang Korinto, binigyan din ni Pablo yung sexual immorality na nangyayari sa kanilang simbahan at sa kanilang lugar. Pero nung kinakorek po sila ni Pablo, ano po sinasabi sa kanila? You are already belonging to Christ. Pinili niya na kayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. You are not your own. Your body is one in Christ. Kaya dapat gamitin mo ang iyong katawan hindi sa kasalanan. You are members of Christ. Naintindihan niyo po. Pinapaalala ni Pablo kung sino sila, at kapag meron po silang pag-aaway-away, pinapaalala ni Pablo na sila na ay bahagi ng pamilya ng Diyos at sila ay magkakapatid. Kapag sila ay nagiging mapagmataas at mayabang, sinasabi ni Pablo sa kanila na lahat ng meron kayo ay mula sa Diyos. Naintindihan niyo po, no? Pinapaliwanag ni Pablo kung sino sila because who they are should shape how they live. Kung sino po tayo ay dapat napapakita sa ating pamumuhay. Remember who you are. Alalahanin mo kung sino kayo. Huwag na kayong mabuhay na parang mga Corinthians. Alam niyo po sa panahon nila, pag sinabing you are a Corinthian, ibig sabihin, insulto po yun. Isa kang
Christian. Ibig sabihin, namumuhay ka sa immoral way or makasalanang pamamaraan. Wala pong gustong matawag na isang Corinthians. Kaya sinasabi po sa kanila ni Pablo, huwag na kayong mabuhay na parang mga Corinthians. Mabuhay kayo ng mga Kristiyano kabilang sa pamilya ng Diyos. Sabi po niya sa Corinthians 6:9-11, pwede niyo po bang basahin? Or do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who have sex with men, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will enter or will inherit the kingdom of God. And that is what some of you were. Dati ganito kayo, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Meron na kayong bagong pagkatao kay Kristo. Hindi na kayo dapat mabuhay sa kasalanan, kundi dapat kayong mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Pwede mo bang sabihin na I am a saint? I am a child of God. I belong to Jesus. Naintindihan niyo po kung sino tayo would reflect the way we live. Ayun po yung naisabihin ni Pablo. Kahit na po iniisip natin, puro problema naman yung aklat ng unang Korinto. Sinimulan niya po yun sa pagpapaalala kung sino sila. At pangalawang bagay po, pwede niyo po basahin, God has given us everything needed for growth. Sabi po ni Pablo, basahin natin, lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ibinigay niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Nakita niyo po si Pablo, ang daming problema ng church, pero ano sabi niya? Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos. Sabi niya sa verse 5, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. Ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay sa inyo. Kaya hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala habang hinihintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Anong sabi po ni Pablo sa aklat ng Korinto? God has enriched you in every way. Pinrovide ng Panginoon ang lahat para sa inyong paglago, para sa inyong pagbabago. Sabi niya, you do not lack any spiritual gift. Walang kulang sa inyo. Sa katunayan, nagpapasalamat pa ako sa Diyos dahil sa gana yung kanyang kagandahang loob sa inyo. Nakita niyo po, yung Corinthians poor or rich. Rich kasi God provided everything they need para sa kanilang paglago sa pananampalataya. Naniniwala ba kayo that God provided everything we need para sa ating simbahan at para sa ating buhay, para sa ating paglago? Opo, ibinigay niya na ang lahat ng ating pangailangan. At sabi niya, you do not lack, hindi kayo nagkukulang. Paano po kaya na ang isang rich na church katulad ng Corinto ay napakaliit sa paglago? Kasi nakakasyak po, no, sasabihin po ni Pablo sa kanila sa chapter 3, brothers and sisters, I could not address you as people who live by the Spirit, but as people who are still worldly, mere infants in Christ. I give you milk, not solid food, for you are not yet ready for it. Indeed, you are still not ready, you are still worldly. Pinrovide ng Panginoon lahat para sa kanilang paglago, pero hanggang ngayon, sila pa rin po ay infant, no? Walang paglago sa kanilang buhay. Ganon din po para sa atin. Tapat po ang Diyos. Pinrovide niya ang lahat ng ating kailangan upang lumago tayo sa ating spiritual na buhay. Kaya lang po, bakit hindi po tayo lumago?
Kristiyano na kontento na po tayo kung nasaan tayo ngayon. Ang importante sa atin, masurvive lang natin. Makapag-church tayo, makapagbigay tayo sa Panginoon, mukhang Kristiyano, maiwasan yung mga malalaking kasalanan, pero hindi na po tayo nag-aangad na magpatuloy na lumago sa ating spiritual na buhay. Kontento na po tayo na ganito lang tayo sa harap ng Panginoon. Sapat na basta wala po akong absent every Sunday. Sapat na basta nagagawa ko yung tungkulin sa simbahan. Sapat na lahat ng aking ginagawa. Ma-maintain lang yung aking spiritual na buhay. Pero ang tawag po sa atin ng Diyos is not to maintain, pero to lumago sa ating spiritual na pananampalataya because God provided everything for our maturity. Naunawaan niyo po? Hindi na po tanong kung meron bang enough, kasi meron po enough at sapat na binibigay ang Diyos. Ang tanong po is, nais po ba natin lumago? Alam niyo po kapag ang isang puno ay hindi lumalago, ano pong meron? May mali, tama ba? Merong problema. Ibig sabihin po ang isang Kristiyano na walang paghahangad na lumago sa Panginoon, lumalim sa kanyang kabanalan, lumalim sa kanyang pag-ibig kay Kristo, lumalim sa kanyang pagsunod, o lumago sa kanyang buhay Kristiyano, maging mature, meron pong problema, merong mali, no? Kasi hindi lang tayo niligtas ng Diyos, kundi nais na tayong magbago. Yung simbahan ng 1 Corinthians or Corinto, kahit na marami ng provision ng Panginoon para sa kanilang paglago, nananatili po silang mature. Kaya binibigyan po tayo ng mensahe ng Diyos na piliin po natin lumago sa Kanya. Kasi anong pwede natin sabihin? A healthy Christian and a healthy church grows. Huwag po tayong maging kontento na mababaw tayo sa ating buhay Kristiyano. Kung walang paglago, dapat tayong magtanong kung tayo ba'y tunay na lumalakad ng malapit kay Kristo. Kahit mabagal na paglago, okay lang. Basta merong paglago. Hindi kailangan mabilis. No? Kontento na po ba tayo sa ating buhay spiritual ngayon? O nais po natin lumago sa ating Panginoon Yesu Kristo. Ano pong sinasabi sa atin ng Diyos? Kanina ba? Bumalik tayo sa Kanya. Let us return to Him, to Jesus Christ. Kasi yung ating paglago, hindi rin siya nakasalangi sa ating effort, kundi sa ating koneksyon sa Panginoong Jesus. Ano pong pangako ng Diyos para sa atin? He will also keep you firm to the end so that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. Kapag nagtiwala po tayo sa Kanya, siya po yung magpapanatili sa ating buhay. Lahat po ba ng Light of Life Church members ay may desire na lumago sa kanilang pananampalataya? Nais po ba natin na mas makilala pa si Jesus sa ating buhay? Tama po? Or kontento na po tayo sa ganitong buhay natin na lumilipas yung isang linggo basta Sunday nandito ako tapos na. Hindi po nais ng Diyos that we grow into mature with Him. We must return to Him. No? Ngayon, tatanong natin, paano po tayo lalapit sa Kanya? Paano po tayo magbabalik loob sa Kanya? Ano pong sabi ng pangatlong mensahe ng Diyos sa atin? God has called us into fellowship with His Son. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa Kanyang anak ni si Jesucristo na ating Panginoon. Dito po tinapos ni Pablo yung kanyang introduction sa aklat ng 1 Corinthians. Ano po yung sinabi niya? God is faithful. Saan po tayo tinawag ng Diyos? God has called you into fellowship with His
Son, Jesus Christ, our Lord. So, yung fellowship po, sa Greek po is koinonia. Ibig sabihin, tinawag po tayo ni Kristo. To be Christians, to be believers, is to live together. Ulit-ulit sinasabi po sa atin ni Pastor, no? It is life together with the Lord Jesus Christ. Pag sinabing fellowship or koinonia, ibig sabihin meron po tayong partnership, meron po tayong participation, meron po tayong communion, meron po tayong intimate connection, meron tayong relationship sa Panginoong Hesus Kristo. Ibig sabihin po, ang pagiging Kristiyano ay hindi lang pag-attend ng church every Sunday, kundi magkaroon po tayo ng relasyon kay Jesus at mabuhay kasama si Jesus araw-araw. We are walking with Him. We are talking to Him in prayer. We are listening to Him sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. At tayo ay umaasa at nagtitiwala sa Espiritu Santo na ibinigay niya na sa atin at nakikibahagi sa gawain ng Panginoon. Kasi saan po tayo tinawag ng Diyos? To a life together with Jesus Christ. Yun po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Ang ating pong paglago ay nakasalalay sa ating relasyon sa Panginoong Hesus Kristo. Kaya isipin po ninyo ang inyong buhay. Every day, kasama niyo po ba si Jesus? Every day, pag gumagawa kayo ng mga desisyon, sa atin po hindi eh, busy po tayo, di ba, sa ating buhay, Monday to Saturday, tapusin ang trabaho, gawin ang aking mga gawain sa bahay, gawin ang aking tungkulin sa bahay. Basta Sunday, yun ang kay Jesus. Yun lang ang kay Jesus. Naiintindihan niyo? Fellowship po ba yun? Ang tawag po doon, routine, religious routine. Yun po yung ginagawa ng maraming tao. Meron lang silang sistema na sinusunod. Pero ano pong tawag sa atin ng Diyos? Relationship with Him. Life together with Him every day. Marami kayong problema, kasama niyo si Jesus. Ilapit niyo sa Panginoong Jesus. Alam niyo po, every Friday, pagdating ko sa church, una kong tinitignan, prayer attendance. Sino kaya yung nag-pray na yun? Pero isa, dalawang tao. Kasi kaya yung mga member ng Light of Life Church, buong linggo, open in church for prayer, wala silang panalangin sa Diyos, wala ba silang hinihingi or kailangan sa Diyos, wala ba silang mga problema? Kasi parang walang nananalangin. Kasi Monday to Saturday, para sa atin, yung Sunday lang po yung para sa Diyos. Hindi po yung life together. Schedule po yun, no? Ang nais po ng Diyos, araw-araw, kasama po natin siya. Nabubuhay tayo ayon sa kanyang mga salita. Kaya po, meron tayong quiet time, di ba? Daily Bible reading. Kasi araw-araw po natin hinahanap yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Pag may mga desisyon tayo, nais natin ituon or tanungin ang Diyos, hindi lang tayo. Kasi saan po tayo tinawag? Life together with Him. Yan po tayo sa Panginoong Hesus Kristo. Hindi lang po tayo naglilingkod sa Kanya, kundi nais niya araw-araw kasama natin siya sa ating pamumuhay. Alam ko po, busy kayo. Marami kayong problema, pero bilang mga Kristiyano, kasama po natin siya sa lahat po ng ating ginagawa. Araw-araw. Naintindihan niyo po ba? Because Christianity is not about ano yung gagawin natin, kundi kung sino yung nilalapitan natin. Kasi sabi ng John, di ba? This is eternal life. To know Him. Makilala siya. Si Hesus Kristo. Naunawaan niyo po? Kaya po nais sabihin ng Diyos sa Kanya, we have to live together with God, no? Ang goal po ng Diyos sa buhay natin, hindi na magbago yung behavior natin, kundi ibalik tayo sa ating fellowship with the Lord Jesus Christ. Naisip niyo na po ba yung inyong buhay? Ano pong tinatawag sa atin ng Panginoon? Come. Return. Bumalik ka sa fellowship mo sa akin.
Lumakad ka kasama ko araw. Kasi ano, required ko. Kasi anong sabi po ng Diyos? Kung sino tayo, magre-reflect po ng ating pagkatao. At sino po tayo sa Panginoon? Ano po yung sabi natin? Ano yung una? God has given you new identity. God has provided everything for your growth. And God called you to a fellowship with His Son, Jesus Christ. At anong pangako ng Diyos? God is faithful. Tapat po ang Diyos at siya po yung tutulong sa atin ipamuhay kung sino tayo sa Panginoong Hesus Kristo. Kaya wag po tayo makontento na wala po tayong paglugo. Dalangin ko po na lahat ng member ng Light of Life Church, i-desire po natin sa ating puso na lumago tayo, maging malapit sa Panginoon at mas makilala pa siya. And we have fellowship with Him every day. Bumalik tayo sa Kanya kasi tinatawag po tayo ng Panginoong Diyos. Sa Kanyang salita, yung mga estudyante, hindi na nagbabasa ng Bible kasi wala nang time. Yung mga nanay din kasi wala nang time for prayer. Ano sabi ng Panginoon? Live every day kasama ako. Hindi siya mga duty na dapat natin gawin, kundi reflection kung sino tayo sa Panginoong Hesus Kristo. Naunawaan niyo po ba? Tutulungan tayo ng Holy Spirit kasi God is faithful. Salamat po sa Diyos sa patuloy niyang pagmamahal sa akin at sa ating iglesia. Naniniwala po lahat tayo tinatawag ng Diyos sa mas malapit na relasyon sa Kanya at pag-ligo. Pwede po ba kayong mag-pray kung ano po yung message na tumatak sa inyong isip, puso, at kung paano po kayo tinatawag ng Diyos? Tayo po ay manalangin. Tayo ay manalangin. Ang naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyong salita. Maraming salamat na kayo po na nagsimula ng mabuting gawain sa aming buhay. Kayo po yung magkukompleto at magtatapos sa lahat ng ito, Panginoon. Maraming salamat po na kayo po yung nagpapanatili sa amin, sa aming buhay Kristiyano. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming kasalanan, sa aming pagkukulang. Patawarin niyo po kami na kontento na kami sa ginagawa namin ngayon, sa buhay namin ngayon, na malayo sa iyo, na walang fellowship sa inyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa mensahe na binigay niyo po sa amin, maunawaan namin kung paano mo po kami tinatawag pabalik sa inyo. Dalawin namin na magkaroon po kami ng tugon, katulad po ng ginawa ng prodigal son, lumapit siya at bumalik siya sa kanyang ama. Dalangin po namin, kami rin po ay buong puso na magbalik loob sa inyo at hangarin, Panginoon, na lumago po kami bilang mga anak mo, lumago po kami sa buhay Kristiyano, sa buhay espiritual, at lumago rin po yung aming simbahan, Panginoon. Maraming salamat dahil ibinigay mo na you already have provided everything we need for our growth. Maraming salamat po na hindi po kayo nagkukulang. Maraming salamat po na dinala mo kami sa church na itinuturo yung katotohanan ng salita mo. Maraming salamat po na dinala mo kami sa simbahan na malapit sa inyong mga salita. Dalangin po namin that we may have a right relationship with you, Panginoon, na bumalik po kami sa aming fellowship, sa aming Panginoong Hesus Kristo. Dalangin po namin na magkaroon po kaming paghahangad na lumapit sa inyo sa panalangin araw-araw at maibahagi ang mabuting balita sa iba, Panginoon. Dalangin po namin na kung sino kami, kung paano mo kami tinawag, kung paano po kami binabago, Panginoon, yung mag-reflect po sa araw-araw naming pamumuhay. Tulungan niyo po kami na hindi lang po kami Christian every Sunday, hindi lang po kami lumalapit sa iyo every Sunday, at kung may kailangan kami, kundi araw-araw kasama namin kayo sa lakad namin
namin sa buhay, Panginoon. Maraming salamat po, O Banal na Espiritu, sa iyo po ang lahat ng kapulitan